Nagbabanding lang kami nun nila Mami Oni at ate. Tamang bounce-bounce siya dun sa yoga ball niya. Normal na gabi. Palagi naman kami ganun yung nasa kwarto ko, nagkwentuhan, nagbabanding. Pero nag-open na sa akin si Papi na, uni sumasakit-sakit na yung balakang ko. Which is normal naman kasi kahit ako ganun din ako eh. Pero nasistress daw siya kasi 40 weeks na siyang pregnant. Eh di ba dapat hanggang 40 weeks lang talaga ang baby sa tiyan? Kasi daw pag lumagpas, baka makakain na ng tae. At nasa-stress talaga siya dahil kasi hindi pa daw puputok yung panabigan niya. Tapos maya-maya parang naglalabas siya ng phone, nag-record na siya, yung contraction. Kasi parang may naramdaman daw siya na parang konting hilab. Pero parang yung hilab niya, parang magkakamens lang daw siya. So, hindi daw yun alarming. Wala pa daw talaga. Si Mami Oni, sabi niya half-bat lang siya. Kasi simula nung nagbuntis daw siya, pag 12 hours na, nag-aasim daw siya at nag-aamoy putok. Hindi pa ako tapos magkukung ano-ano. Tapos bilang sinabi na ni Papi, hindi ko na talaga kaya. Masakit na daw at natatain na daw siya. Papi, ano dali ka na hospital? Naramdaman ko walang matatain na ako. Ha? Ano, te? Dali ka na hospital? Andito na eh. Andiyan na? Bili ka. Bili ka, abot. Ano na tayo? Dali. Wala akong matatain na, hindi. Ha? Ano ka na, te? Dali. Ano? Ano sila sa awa? Ano siya? Ano pwede mag-drive? Ano ba ako? Ha? Ano Ano na? Yun. Hindi ko lang ako. Survival ng pagkakal ko na yung baby. Mami ko ba makabuntis ka rin po? Ano? Andito na talaga. Hindi ako na. Hindi ka aabot? Andyan na lang. Ano? Ay, nakibaka ko sa may dudong. Ano yung ano ito? Yung mga dad sa hospital? Sa baba ba? Nasa mga buhay yung buhay. Grabe ka na yung mga... Alam ko yung pool yan, hindi pa pinilit sa hospital, bitbit na lahat eh. Nasa hospital lahat yan. Nasa baba lang kami noon. Kasama ko sila Jamie at Anthony, yung mga best friend ni Tony. Dito kasi sila magsistay ng ilang araw eh, kaya nandito sila. Nasa kotse, sabihin mo yung ready nila. Baka hindi umabot to. Baka hindi umabot. Biglang sumigaw si Tony. Tapos yung bigla kami nataranta lahat. Tawagan mo yung boarding, ano niya, yung nag-aaral, yung homework aral ba yun? Yung class? Yung Dula. Dula daw. Tawagan nila yung Dula. Ay, nako. Tawagan mo rin yung niya. Tawagan mo. Tawagan mo na. Okay, kahit hindi wag na yung wag ko kayo, inakasalpak na mo yung TV. Di ko na lang? Wala kayo. Okay. Bukas yung to. Tawagan mo na yung dula. Tawagan na nga. Asa na yung dula? Ano ba yung ulo? Ay, putang na naman. Grabe yun. Kala namin kung ano na nangyari. Kaya nung sinigaw ni Tonyang ko na ayusin na yung sa baba at iset up yung mga maleta na galing sa kotse. Nag-inflate na kami sa pool. Dinaan na lang sa bintana. Ligpit, linis, buti sanay kami sa ganito. Sa dami ng inoperahan sa Toro family ni Doc Yapi, alam na namin na dapat sterile dahil umaarte na si Papi, na ayaw na niyang pumunta ng ospital. Si ate, tawagan niyo. Ano sabi niyo? Si ate. Lalabas. Ano ba to? Ano ba to yun? Ay, wait lang. Ihugot ko yung kotse. Wait lang ah. Oh, yung mga ilaw, no? Ayos na to. Andito na yung ulo eh. Diyan na? Hindi ko aabot. Ayoko na nangyayari. Ayayin mo magbigan. Happy kaya mo ba? Baka mamaya ko kang dalit-dalit Andiyan na yung gamit nila sa kotse. Andiyan si Harvey. Ayaw ko sa buhay. Ayaw ko na. Ang dahil hindi ako aabot na dito masalaga yung bata eh. Nagnilig na ako. Ha? Ayun po. Basta. Basta na. Ito na kami na. Wait lang. Sandali. Ano kailangan mo? Dahil pala kami nakapaumalis.
Lalaro ka pa dito, sumatawa ka pa. Parang nasasalita ako, hindi na yung ulo pag ganito eh. Hindi mo kahit mo balang ka, hindi mo kaya mo, bababuhat kita. Hindi ko na talaga kaya. Ganito din nangyari sa akin kay Dodong na nahihirapan lang ako sa biyahe. Andiyan na talaga kasi yung ulo. Ang sinabi ko mo naman ano. Sabi na ba, makatatuloy yung masulo ko na to kasi. Nararamdaman ko na babatak na yung pepe ko. Sira yung pepe ko eh. Maangat na. Hindi na kaya? Hindi ba pumuputok? Paano bigyan mo, di ba? Nagilis na. Nagilis na siya. Paano bigyan na ba yan? Patingin nga ako. Sige, ano ba sana yun? Basta na yung ano ko. Oo. Ang yan, ganito rin yung ano. Mapangaylayin mo nga. Ano, mag-vacuum nga kayo? Ayun po na nasa yung alayin. Tawagan yung bakol niya. Yung dola. Yung kaya daw. Hindi ko sabihan niya. Sabihan mo lang ako, bahay lang kasi yung malapit lang yun. Palagi akong nagpapahilot at nangihingi ng mga advice sa birthing coach ko. At nag-birthing class pa nga ako, di ba? Buti na lang talaga kapitbahay lang namin siya. Sobrang lapit lang talaga. Kaya sabi ko noon, tawagan nyo na agad sila. Kasi alam ko na hindi rin naman alam ng Toro family yung dapat gawin eh. Ano ba? Ganun? Gusto rin ko to the hospital, tapos naipit mo si Dodong sa kotse. Ayoko na magpigil. Mahirap. Wala lang to, papi. Basta sila sa sakyan, gusto mo? Ayoko magpigil. Ayaw mo. Diyan ka na lang mga nakasala. Dito na lang ako. Ayoko na. O dito na lang. Sala. Bati ka na ba? Bati ka na lang. Aba na yan. Nabigyan mo naman mag-ano. Natawagan yung ano ko, dula ko sa FOB, CRB, yan yung makakagalas. Tawagan niya. Kaya baka buhat na ka sa baba, ha? Hindi. Ano hirap dahil ko na siya. Hindi na ba yung dula mo eh? Ano? Baba ba siya? Ano? Kaya kayo ba? Baba kaya mo? Sige tatay, ha? Baba lang yun. Ayoko ng dula. Ako, hindi ka na magayasin dali. Baba lang. Kaya ko pang ipilit talaga na bumaba kahit papano. Pero ramdam ko na talaga na hindi ko na kayang i-risk pa at hindi ko na kayang ilagay yung sarili ko sa trauma ko na bumiyahe pa ulit. Biglaan kasi andyan na talaga yung iba yung feeling ko ngayon yung bilis ng labor at pag-progress nung paggalaw ni baby sa loob kumpara kay Dodong na alam kong medyo malayo-layo pa. Ito talaga alanganin na. So, ayoko na talagang i-risk kasi pakiramdam ko talaga lalabas na siya. Dahil 1 year ago pa lang naman simula nung nanganak ako kay Dodong. So, kilala ko yung katawan ko. Sabihin ko dito na lang, hindi na kaya ni Papi. Pakasabi ko na sila. Oo. Tapos si ate, sundin ko na. Sa Ate Marie, pinapalo ko nga eh. Hindi ko nga alam yung decision sa sarili ng mag-hospital. Andiyan na talaga yung ulo ng bata eh. Okay. So ano nga, dito na siya. Dito na, ano yung gagawin? Kasi ba sa pool? Sige, sige, top na. Oo, nalalagyan na ng tubig. Kaya, tiglaan na mabog, hindi na ako madaan. Sige, din tayo madaan. Ano siya ba? Baka niya ano siya? Oo. Oo, sandali. Okay, oo. Andiyan na siya. Sige. Basta, buwan nila to! Abi! Putang ina, sinawag ko nga kayo eh. Masapos na kayo na talaga sa. Ano yun? May mga isa ng tubig. Kailangan lagyan nyo ng isa ng tubig. Mag-inom nyo ng tubig. Na-ready na dito. Ready na. O, sige na, sige na. Bukasin nito, boys. Sige na. Anong buhat gagawin? Hindi ko alam. Tayo muna na. O, ngayon maglakad ka na lang. Ano nga, sige. Ano na yun lang. Kasi basahan eh. Basahan. Oo. O, sige, sige. Ano Ano na Sa yun likod, lang? ako sa Sa likod. likod sa harap. Sa likod ko na lang. Ako na bahala. Hindi na kaya. Hindi na. Tama ka lang din. Sige. Tinawagan niyo yung guys. Tinawagan niyo sa ate eh. Mahalagyan ba ng tubig? Ate, ate.
Bigla akong sinundo ni Vince, buti na lang, malapit lang sila sa amin. Di daw kasi alam ni Tony kung anong gagawin since iniisip namin yung safety ni Papi. Ate, ayaw na magpadala ni Papi sa ospital. Ayaw talaga na dito na daw siya sabi ko, kaya tawagan niya kasi ikaw ang desisyon eh. Ikaw ang desisyon Okay na? pero hindi na talaga niya kaya. Tignan natin na kung pwede pa. Sige mo. Ay, tinigan mo pwede pa. Water mahigit mo kasi yung travel niya mapunta. Kakayanin ko ba ng water mahigit? Kasi kay Dodong di kinaya eh. Hindi na po kaya. Ilan CM na po? 10? Oh my God, 10 CM na lang si Papi. Wala na cervix. 10 na to. 10 cm na daw. Ang inawala na to, mangangal ka talaga si Papi. Ano? Nasa ka? Ilulog na po sa timba. Tony, may ano na dito. May Ano yan? dugo na. May Okay lang, tumulo. sorry Okay na lang, namin. sige lang, sige lang. Diba guys? Ginising po kami ni Mami kasi sabi niya po sa amin na baka daw dito na daw sa bahay mga anak si Mami Kat kasi hindi na daw po niya kaya pumunta ng ospital. Okay na? Set na ang lahat. Tapos, biglang sabi ni Payen na iset up na daw yung picture ng 4D ultrasound ni Habi. At yung mga ilaw-ilaw daw ni Papi. Ano yung siya set up? Ano kailangan i-set up? Sige, ilagay niyo doon. Ano kailangan ilagay? Gusto daw ni Papi, ando na yung picture daw ng anak niya. Ito rin? Ito rin ba? Ayan, sige, ito ka. Dito po, pati ka palagay na lang. Guys, start. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko eh. Kasi alam mo yung binasasaktan ka na, naglalabor ka na, lalabas na yung bata. Lalabas na siya, oh. Sakit na sakit ka na. Tapos iniisip pa daw ni Papi, kailangan daw talagang iset yung mga ilaw. Yung mga binili niyang ganun. Sakto yung punta ni Jamie sa ni Anthony. Gusto ni Papi may mga ilaw sa paligid, wa? Eto pa guys, yung mga lights. Ha? May ano? Ano yun? May mga ilaw na ano? Sa ospital, pwede na i-set up yung ganito? May mga ilaw ka din na ganyan. Dito na siguro, patong mo lang sa ano. So, patay dapat ilaw dito? Oo, kailangan. Para ano, bago kita yung ilaw na ano yan. Ito. Ganda. Ay, ito, mas malakas pa na dapat siya. Ate, may mga ganito tayo. Inom ka tubig, Papi. Papi, baka maano pa si Papi dyan, makuryente. Gusto niya lang naman eh. Okay, isabit mo lang doon, no? Kasi gusto niya lang nandyan. Ganyan lang, okay na yan. Si Pae, alam mo yun, di lang ako makasabat. Hindi ko kaya makipagtalo, makipag-argue. Pero kasi, sinabi ko sa kanya yon na kung kaya, after i-set up ng mga gamit kasi natataranta na lahat, kung kaya lang, kasi hindi ko alam kung ano man mangyayari sa akin. Nandito ako sa bahay, gusto ko sana nandyan yung picture ni Habi, tapos may mga fairy lights sa paligid kapag gusto ko ng dim light lang, kasi ayoko ng maliwanag. Ginawa ni Akla, nilagay yung picture ni Habi, yung 3D, 4D niya, nilagyan niya ng candle lights. Nilagyan niya ng mga kadila sa ilalim. Parang ginawa niyang altar yung picture ng bata. Hindi ko alam kung ano ba mararamdaman ko kasi in pain na ako, tapos natataranta na ako, wala na nga ako sa ospital, nasa bahay na nga lang ako. Tapos, syempre, kahit papano, kinakabahan din ako sa mangyayari sa akin. Tapos, nakikita kong mga tao natataranta pa sa paligid. Kasi, Paye, ano bang ginagawa mo, be? Nanganganak na lang ako. Bakit mo gagawa ng altar yung bata? Alam mo yung parang feeling mo may namatay tuloy, tapos nandun yung picture niya. Ang weird, diba? Ang sagwa. Kaya di ko talaga magets to si Paye. Bakit candle lights yung nilagay? Pwede namang fairy lights para romantic tignan. Si Akla talaga ginawang altar. Hindi talaga ako makasabat, pero inis na inis ako. Parang nakadagdag siya sa stress ng labor ko. Ayan na, lalabas na daw si Habi. Kailangan nang may maglulublob ng GoPro doon sa swimming pool. Since wala nagbo-volunteer, ready ako na. Ay! Putang ina! Papi, ating ka muna. Gusto mo ito. Papi, artifice na yun. Todo siya ng isa. Wala ka ba? Tawa mo na ba kita si Jowa?
eto pa, si Tony. Kasi, di ba, pinatanggal na nila. Inayos-ayos na yung paligid. Pasalamat talaga ako kay Tony, tinanggal niya dun sa sa mini altar na ginawa ni Pai. Pero alam mo yung in the middle, nasasaktan ka na. Tapos talagang alam mo, malapit ka na kasi mga anak. Tapos makikita mo si Oli, hawak-hawak niya yung picture. Bakit niya hawak? Sobrang clear nung memory na to sa akin kasi habang nasasaktan ako, talagang nabaling niya yung emosyon ko na minibigay niya yung picture, tapos ginagayan yung kandila. Alam mo yung parang ino-opera niya ako na ganyan. Basta ang kulit, ewan ko, ang gulo talaga. Tapos ito ba, parang tanga din si Tony, binibigyan niya ng mga kandila yung mga tao, nagle-labor ako. Oh my God. Binibigyan niya ng kandila. So ending, nakahiga akong ganyan, nakahawak ako. Pag titinaw sa paligid, parang ako dinadasalan. Alam mo yung pakiramdam na, ito ba yung pakiramdam ng mga ng mga bangkay sa taol, tapos may mga kandila yung mga nasa paligid. Dinadasalan nila ako, may parang nag-oorasyon sila. Parang naaaning na ako sa moment na yun. Lahat sila talaga, ay nako, hindi ko na alam kung tama pa ba itong nangyayari. Ayun, pala. May fan ako dyan, may fan ako. Dito live. 99%. Hindi ko nadala. Okay. Charge ko to. Papa ito, oh. Pati si Happy. Ilaw din. Wala naman. Sa ulo lang? Para malamig. Detektan ko yan. Ano ang bag mo? Si Mami, nakikipagkompetensya pa. Kasi, napapangiti ko si Papi kahit hirap na siya. Di ba napapaswerte si Papi? Hindi, si Habi. Si Habi. Wala pa yun. Game na? Abang mo lang. Sige na muna. Pag sumisigaw siya, ilagay mo na. Wala na. Mamaya, pagtapos namin yun. Ayan na! Sige. Huwag kang mag-inis sa puwet. Ay, masakit! Ayun yung ulo. Ayun yung ulo. Oh, mamali. Ating kanday na. Madali na lang ako sa'yo. Ayan. Very good, Papi. Ayan na. Lapit na. Lapit na. Push lang. Nakapo ka dito para makakuha. Ayan. Konti pa. Sige, pag-rest ka na konti. Huwag ka bang pahinga, honey. Tayo ba po, honey? Tayo lang natin, Papi, para mag-active na tayo. Magising siya. Para magising na, Pampi. Huwag ka na mahirapan. Sige na, Pampi. Okay Go. na. Oh, ibigay niyo agad yung yellow tsaka ano. Yellow po. O gusto mo Hindi sa po, puta hindi po, lang? yellow. Sa puta lang. Isa pa? Ayan, yellow po. Ay na. Ano binag-record ba? Ay na. Sige pa, isang malakas pa. Konti pa. Hindi ba, mami, konti pa. Papi. Ayun na. Ayun na yung head. Ayan na. Malapit na. Come on, head out. Konti na lang. Konti na lang, mami, kat. Konti na lang. Ayan na. Yan. Okay. Ganon. One more. Ayan na ulo. Ayan na. Labas na yan. Labas na. Konti na lang. Sige na, Papi. Ano mo na yan? Laki ni Habi. Malaki siya. Konti na lang. Sige. Sige na. Nandiyan na si Habi. Push. Mami, kat.
Push, 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 push. Sige. Ayan na. Kanay balikat. Ayan na! Ito yung pangalawang beses na na-witness ko nang nanganak si Papi. At wala akong masabi kundi sobrang proud ako sa kanya. Yung nakikita ko na nahihirapan siya pero iniisip niya yung baby niya. Kasi naalala ko noon kay Dodong dati, nung sumakay kami ng sasakyan, teka sandali, para alam nyo ito yung vlog niya na yun sa YouTube ng Team Happy. Ako din ang kasama nila niyan. Halos umanggana kami niyan sa mga sinasalubong namin sa sasakyan. Halos lumabas na rin talaga din si Dodong. Ilang beses nang inipit yung bata sa loob dahil bumiyahe. Tapos, tawag ito, ramdam niya ng ulo na iniipit lang talaga niya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na, saluhin mo na. Kaya nung gumanon ako, inano ko yung t-shirt ko, pinagsasalo ko, bahala na, buti lang 5 minutes bago mag-hospital at umabot kami ng ospital. Pero kung hindi, baka napaanak talaga siya sa sakyan at mas mali dahil wala akong alam eh. Kaya alam ko at naiintindihan ko kung bakit kinailangan niya ng, sige, iisipin ko yung baby ko, iiri ko na to dito. At buti na lang din talaga, napakautak ni Papi at nakikinig din siya sa akin, pati si Harvey, na sabi ko, ayan na, mabilis lang kayo, lagi niyong ilalagay lahat ng gamit niyo sa sasakyan. 2 weeks ago, nakalagay na agad yung gamit nila sa sasakyan. Kahit sa loob punta, lagi nilang bit-bit yun. Lahat ng gamit nila. Napakagaling ni Papi. At sobrang magical na buong Toro family pa yung naka-witness na lumabas si Baby Habi. At for the first time, si Harvey, na-witness niya kung paano manganak yung asawa niya. Grabe yung experience. Umiral na sa amin yung excitement, kaba, and at the same time, inip. Kasi ang bilis ng pangyayari. Nainip kami agad. Alam mo yung gusto mo 2 seconds lang lumabas na agad yung bata. This is not the first time na nakakita ako ng nagbe-bear ng child. Magical pa rin siya. And of course, dahil kapamilya mo, iba yung feeling na alam mo na nasubaybayan mo yung journey ni Papi sa pagbubuntis niya, lahat ng pag-iinarte niya, humanda siya kay Mikay ngayon. Pagkatapos. Anyways, na-encourage ako magbuntis. Naisip ko, kaya ko to. Ganon, inspiration yung naibigay niya sa akin. And natatapangan ako sa kanya. Alam ko na kasunod nito, malamang nasa akin yung ibang bata. Sobrang happy ko kasi meron na naman kaming addition sa aming pamilya. I hope makapagpahinga yung katawan ni Papi. Hindi mo na siya agad ma-pregnant, pero kung yun ang will ni Lord, tanggap lang. Happy ako. Congratulations, Papi, for being mom of 3. And of course, sa pinsang kong si Harvey. Naway maging malakas pa kayo at maging maganda ang inyong foundation para sa mga bata. Si Tony na lang po ang buntis at pwedeng mag-inarte dito sa pamilya. Ayun lang, magpagaling ka, Mami Kat. Congratulations. Sobrang nakakataba ng puso. Hindi ko siya nilalapitan, yung baby, kasi ayoko pa siyang mahaluan ng kahit anong bacteria. Yung unang beses lang. Pero ngayon, hindi mo na ako nalapit sa kanya. It's so traumatizing! At syempre, nakakaiyak dahil nakita ko na naman siyang manganak. And may bago na namang baby! Talagang hinawakan ko yung plastic nun na merong nakalagay na baby girl na pangdamit. Kasi nga, team girl ako. Tapos yung pang boy naman, inabot ko kay Ika. And super happy dahil may bago na namang blessings na binigay si Lord. Hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko na manganganak ako ng ganun. Nakakatakot. Masaya ako kasi may panibago na namang anghel dito sa Toro family. May bago na namang angel din, no? Si Harvey at si Papi. First time ko kasi talagang makakita ng ganon. Yung nanganak talaga sa harap ko. Kasi kahit sa mga palabas noon, yung mga movies naman, hindi naman siya totally yung pinapakita di ba? Tapos, di naman din talaga ako nanonood ng mga ganon, yung mga birthing keme, wala. First time talaga siyang nasaksihan ko na ganon pala lumabas yung baby sa private part ng babae. Nakaka-excite, na nakakatakot, na masaya. Basta halo-halo talaga yung emosyon nung moment na yon. Pero, one thing is for sure. Nagpapasalamat ako kay Lord na nagbigay siya ng panibagong baby sa Toro family. Naaalagaan, na magbibigay ng saya sa aming lahat. At lalong masaya ako para kay Harvey at Papi. Congratulations, Team Happy. Mabuhay kayo at gumawa pa kayo ng mga bata sa mga susunod pang taon. Harvey, bayo lang ng bayo. Sobrang kinakabahan po ako kasi nakita ko kung paano manganak si Mami Kat.
live na live, tas kitang-kita ng dalawang mata ko, parang yung feeling ko, oh my gosh, ayoko po talagang magkaanak. Pero at the same time, sobrang happy po ako kasi napaka-cute ni Baby Hubby. Congrats, Mami Kat! Sobrang happy po ako sa'yo, napaka-strong mo. Grabe, halo-halong emosyon yung nararamdaman ko. Takot, sakit, tapos yung saya, yung excitement, nandun kasi lahat kasi first time ko makakita ng nanganak sa harap ko. So, mixed emotions talaga. Pero sa huli, sobrang saya nung lumabas na si Hubby. Grabe po. Like, sobrang grabe. Ganun pala sila mga anak. Sobrang natatakot ako nun kasi nung kinukwento po kasi sa akin ni Mami ko paano po ako pinanganak. Sabi ko, ganyan lang, pinanganak na ako. Pero nung nakita ko po talaga siya sa personal, tapos bumuka talaga ng ganun, grabe, sobrang natakot po ako. Pero, sobrang happy kasi dun din namin nalaman yung gender. Gender reveal na rin ang mangyayari kasi hindi namin alam kung babae ba o lalaki si Hubby. Sige. Ayan na. Ano yung balikat? Ayan na! Ano gender? Ano gender? Sabi mo na. Teka. Kala mo talaga may pusta ako, no? Ano bang gender? Baby girl! Ayan na. Masaya yung naramdaman ko doon kasi parehas kami ng gusto ni Happy na girl. Sabi ko na nga ba, napalaginipan ko na to, nanganak daw ako at sabi ko daw, tama si Ate P. And nagulat ako dahil exact same scenario na paghugot ko kay baby. Sinabi ko din sa mga tao na tama si Ate P dahil ang hiling ni Happy ay baby girl. At baby sister daw talaga yung nasa tiyan ko. Pinipilit niya yan kahit nakikipag-away ako sa kanya na, no, it's a baby boy. Pinipilit yung baby girl kaya sobrang saya ko kasi napanaginipan ko siya eh. Parang feeling ko ginaid na talaga ako. Kahit all this time, hindi ko talaga feel kung ano yung gender. As in, wala talaga akong idea. Wala akong tinatawag nila parang instinct na anong nafe-feel mo, anong pakiramdam mo. Wala. Up until nung hinugot ko na yung bata, doon ko lang talaga nakita yung gender niya. Kaya sobrang napawawa ko na, okay, iba pala talaga pag bata, yung humiling. Hindi ko alam kung coincidence lang or totoo talaga yon. Pero sobrang happy ko din talaga kasi alam kong gustong-gusto nilang dalawa ni Harvey yun. And talagang hinihiling talaga sa akin ni Harvey, baby girl na isa pa. Since nung kay Dodong pa. Pero since naging boy si Dodong, ayan, naghabol ng babae. Ay, sobrang saya ko lang kasi may isa namang Happy. Alam mo yun? Yung mga bagay na hindi ko nagawa dati kay Happy, pwede kong maibawi naman this time, magawa kay Happy. Alam mo yun? May bago na namang laruan ng mga tita. May bago na namang aasa rin. Ayun, super happy lang ako kasi another me, another maarte. Diba? Tuwan-tuwa yung asawa ko sa mga ganyan, mga kaartehan ng mga bata. Pero pagdating sa akin, urat na urat siya. Ay, sobrang cute. Sobrang cute naman ito. Iba yung mukha, Ate Marie. Uy, hindi ka na umabot ng ospital? Saka pinanganak sa bahay lang ni Mami Oni. Hindi na nangyari sa'yo. Ito yung pinakakit na pinanganak sa lahat. Alain. Uy, huwag ka nung alain ka ka. Malain ako sa'yo, ha? Sobra ka. Nagigigil sa'yo. Wag ka ng mama, ha?
Hoy, sobra ka. Pusang gala talaga. Baby girl ka pala, kinutuban na ako sa'yo eh. Ngayon ka pala lalabas? Anong birthday niya? June 24. Ililihim ko muna yung palayaw mo eh. Hindi ko sasabihin kung anong tawag ko sa'yo. Kidang-kidang. Ang taray naman ng ice, oh. Ang taray. Sumusobra. Mataray Pag yan. chismosa ang pes. Ay, Diyos ko na yung lumabas ang dela. Panganganganga na lang. Kaya pala attitude ang nanay mo maarte kasi girl ka pala. So ito na papi, 'di ba? Kasi ayaw ka namin ma-stress nung buntis ka. Ngayon ko na i-open yung tampo ko. Yung mga galit ko sa'yo. Kasi nanganak ka eh. Sabi ni Tonyang ko, Papi, alam ko, bawal ka ma-stress nung buntis ka. Pero since nanganak ka na, pwede na siguro mag-open, 'di ba? Nagtampo kasi ako sa'yo. Naalala mo yung 2 months ago. Ang attitude mo, babe, hindi ko na ano. Hindi ka na pwede match kasi Sumubra buntis ka. talaga, So ngayon no? pwede ko nang sabihin. Pagka mga, at least hindi ko siya in-stress ng buntis siya katulad ni Paye. Sa bagay, sa bunutan mo ng konti, pwede nang ano. Pwede na balabas ha. Ay, konti na Ang lang laki kami. mo naman, Day. Nakaupo lang ako sa tabi ni Papi after niya mga anak na nabibilib lang ako sa kanya. Sa part ng pag-aanak, nanganganak, at nanganak. Bilib talaga ako kay Papi. Actually, idol ko siya. Kasi sobrang tapang niya. Ang galing niya, ang kalmado niya. At nakakabilib siya kasi hindi siya maarte katulad ko. Hindi niya iniisip yung sarili niya, iniisip niya yung bata, yung baby na lalabas. Mapapasabi ka na lang talaga ng there's no hood like motherhood, eh.